Guys, for today's video, magbe-bake tayo ng cookies gamit tong Kiowa Digital Convectional Electric Oven. Kaya, let's go! Turo ko sa inyo kung paano gamitin. Digital siya, kaya mas mabilis siyang gamitin. Kaya lang dito, wala siyang cookies na nakalagay. Kaya ang ginagawa ko, ayan, kiniklik ko lang muna yung function, tapos, ikiklik mo ngayon yung function, itatapat mo siya dun sa may dalawang line. Ang gagamitin natin is, magpo 160 Celsius tayo. I-click mo muna yung temperature, tapos mag-add tayo ng temperature. I-click nyo lang yung plus sign. Ayan. Pag nakita nyo na yung 160, tapos click start. Naglagay pala ako ng thermostat sa loob para kapag na-hit na niya yung 160, saka lang tayo mag-start mag-baking. So, ganito pala siya. Yung start muna natin. Yung preheat niya pala, yung preheat niya nakaset na. Ibig sabihin, hindi nyo na pwedeng baguhin. Pagka gusto nyo mag-preheat, pipinutin nyo itong sign na to, may mga arrow pataas. Kaya lang, mapapansin nyo, yung preheat niya, 230. Tapos, pag kinilik nyo naman yung timer, ayan, ay yung temperature niya. Pag kinilik nyo yung temperature, ayan, hindi siya nakiklik. Kasi nakaset na agad siya ng 230. So, hindi nyo siya pwedeng gamitin. Sabihin, hindi nyo siya pwedeng palitan. Naka 230 lang siya kapag pinreheat nyo. Kaya ang ginagawa ko, pag mag-bake ako, ganito na lang ginagawa ko, guys. Yung function, click nyo muna, tapos ilagay nyo doon sa may sign na dalawang line. Tapos, click nyo yung temperature. Yan, click nyo. Tapos, click nyo yung plus sign or minus sign if anong gusto nyong temperature. Kunyari, mag-bake kayo using 150 degrees Celsius. Sinaset ko muna siya ng 30 minutes, tapos start. Then, naglagay ako sa loob ng thermostat. Kapag yung thermostat, tumapat na siya dun sa 150 degrees Celsius, saka pa lang ako mag-start mag-bake. So, ganun yung ginagawa kong pag-preheat dito sa Kiowa. Siguro mga 20 minutes, nahihit na niya yung 150 degrees Celsius. For today's video, gagawa tayo ng mini cookies. Gagamit tayo ng 1 1/4 flour. Ang gamit ko ay all-purpose flour. Then, maglalagay rin tayo ng 1/2 teaspoon of baking soda. Isisift muna natin yung flour at saka baking soda para wala talaga siyang mga bubuo na maiwan. Para talagang mahalo yung baking soda at saka flour. Then, ayan, sift nyo lang. After nyo siyang sift, set aside nyo lang muna siya. Tapos, yung wet ingredients naman yung gagawin natin. For the wet ingredients, gagamit tayo ng 1/2 cup of butter. Any brand of butter pwede naman. Kung ano yung available sa inyo, yun na lang yung gamitin nyo. Then, mag-a-add tayo ng 1/2 cup of brown sugar and 1/2 cup of white sugar. Pero pwede nyo rin bawasan yung sugar kung sa tingin nyo medyo matamis yung cookies para sa inyo. Then, i-mix nyo lang. I-mix nyo hanggang sa magsama na yung sugar and butter. Kapag nakita nyo na incorporated na sila, pwede nyo kayong mag-stop sa pag-mix. Kasi kapag na-overmix din, hindi rin maganda yung kakalabasan. After nyo siya lang ma-mix, ayan, pwede na kayong mag-add ng 1 piece of egg. Then, mix nyo lang ulit hanggang sa sama-sama na silang tatlo. Do not overmix. Pag nakita nyo na, ayan, naging smooth na yung mixture, mag-stop na kayo sa pag-mix. After naman nating mailagay lahat ng wet ingredients, ayan, pwede na rin nating ilagay yung dry ingredients. Half lang muna yung nilagay ko para mas madali siyang i-mix. And then, ayan, i-mix nyo lang mo siya gamit yung spatula para mas madali siyang haluin. Then, dahan-dahan lang din yung pag-mix. Then, pwede nyo na idagdag yung pang flour. Tapos, ayan, naglagay rin pala ako ng 1 cup ng chocolate chips. Tapos, kung gusto nyo rin maglagay ng sweet or dark chocolate, nasa sa inyo naman na yun. Pwede nyo rin pala lagyan ng nuts. Kung ano yung mga gusto nyo ilagay na nuts, pwede din naman. And then, continue nyo lang sa pag-mix. Basta wag lang siya overmix. Pag nakita nyo wala ng traces ng mga flour, pwede na kayong mag-stop. Ito like this. Ayan, pag nakita nyo, wala na siyang mga white cast na wala na yung mga flour, pwede na kayong mag-stop sa pag-mix. Gumamit pala ako ng 1/2 tablespoon na scooper. Tapos ayan, bilog-bilugin nyo lang siya. Using this recipe pala nakagawa ko ng 55 pieces na mini cookies.
Tapos, after ko siyang mabilog, nilagay ko muna siya sa ref para mag-set din yung cookies natin, para medyo tumigas bago natin siyang i-bake. Tapos, ayan guys, pansin nyo, nag-preheat na rin pala ako. Tapos, nilagay ko siya sa 160 degrees Celsius. Yung thermostat pala nasa 160 na rin, kaya ready to bake na tayo. Yung cookies pala natin, nilabas ko siya sa ref mga 10 minutes bago ako mag-bake. Tapos, ayan na yung cookies natin. Sinet ko lang din pala yung timer ng 10 minutes. After 10 minutes, balikan natin siya. Check natin kung okay na siya. After 10 minutes, eto na natin, luto na siya. Pero kung mapapansin nyo, meron pa akong 10 minutes na time. Nag-adjust kasi ako ng time kasi magsasalang pa ulit ako ng isang batch pa. Ito na pala yung cookies natin after natin siya mag-bake ng 10 minutes. Hindi ko na lang din siya muna tinanggal sa pan. Later na lang siguro pagka malamig na. Pwede rin nyo pala itong ipambenta. Ayan, nilagay ko siya sa isang paper cup. Tapos ang kasya dyan, 12 pieces. Ang ginawa ko, nilagyan ko rin siya ng chocolate syrup sa taas para mas sumarap siya. Bawat layer, ayan, 4 na piraso. Tapos ayan, nilagyan ko siya ng chocolate syrup. Cookies na to is crunchy outside and soft inside. Yun lang po. Maraming salamat. Bye!